Kakaligo ko lang mga ka-OFW kasi binabala kong pumunta ng Malaysia. Saturday kasi ngayon at off natin. Pero kuha muna tayo ng kape. Tagpipintura kasi yung may-ari mga ka-OFW kaya merong mga plastic dyan. Ito na yung magiging breakfast tsaka lunch natin mga ka-OFW. Itong tinapay tsaka peanut butter. Pero mga ka-OFW, sagutin muna natin itong naging komento ng isa nating kababayan, isa nating ka-OFW tungkol doon sa video na ipinost ko, tungkol doon sa pleasing personality na hindi binibigyang pahalaga ng mga employers dito sa Singapore, yung pleasing personality. Comment ito si Kuya Edgar, ang sabi niya dito, abangan mo ma-reject pass mo ng MOM tapos share mo yung feeling. Yun po yung komento ni Kuya Edgar. Hindi ko alam actually kung ano yung pinaghuhugutan ni Kuya Edgar ng kanyang komento. Ayoko ring isipin na parang negatibo yung mindset ng ating ka-OFW. Pero sasagutin ko mga ka-OFW kung ano yung feeling. Kasi nung nagpunta po ako dito sa Singapore, isa po akong tourist. At ang aking purpose po talaga sa pagpunta dito ay bilang isang tourist. Wala po ako talagang balak maghanap ng trabaho. Pero nang pauwi na ako after 1 week of vacation, sabi ng kaibigan ko, uuwi ka ba talaga? Hindi mo ba susubukan maghanap ng trabaho dito sa Singapore? Pero inuunahan ko na kayong mga ka-OFW na bawal po maghanap ng trabaho ang mga tourist visa holder dito sa Singapore. Pero I took risk mga ka-OFW and this is my story. So sabi ng kaibigan ko, wala ka bang balak maghanap ng trabaho? Ang daming mga gustong maghanap ng trabaho dito sa Singapore. Pero ikaw nakapasok ka na dito kasi given na sobrang strict ng proseso sa immigration doon sa atin. Tapos nakalusot ako kasi naman legit yung mga documents ko mga ka-OFW. Tapos sabi niya, dito ka na rin lang, ba't di mo subukan? And then sabi ko, sige susubukan ko. So kinabukasan, wala akong sinayang na oras mga ka-OFW. Naghanap ka agad ako ng trabaho. Doon ko na-realize sobrang hirap pala talaga maghanap ng trabaho dito. Yung papasok ka sa mga establishments, magtatanong ka kung meron silang mga opening, mga job opening, tapos sasabihin wala, no quota, sasabihin, tapos yung iba, rude pa, ipagtatabuyan ka pa mga ka-OFW kasi nga wala daw opening. Yun, naranasan ko yun, but eventually meron ako nahanap na isang restaurant, Japanese restaurant mga ka-OFW kasi yung background ko bago mag-pandemic. F&B talaga ako mga ka-OFW. So ginamit ko yung lahat ng mga natutunan ko doon sa dati kong trabaho, doon sa interview mga ka-OFW kasi na-interview ako ng HR manager, na-impress siya. So during that day, hired ako mga ka-OFW. Kinabukasan, in-applyan nila ako ng visa. But then eventually, na-reject mga ka-OFW. Pero sabi sa akin ng HR manager, don't worry, apply natin ulit. Na-reject ulit. So 2 beses na-reject, Kuya Edgar, mga ka-OFW, yung aking visa. Alam mo yung feeling na nagtatatalon ka na kasi sinabi ng HR manager na hired na daw ako. Tatalon ako talaga sa tuwa mga ka-OFW, pero sabi ng kasama ko, kasi hindi ko pa naintindihan during that time, naku, wag ka muna magtatalon sa tuwa. Kasi dadaan pa yan sa MOM. Hindi ko rin alam kung ano yung MOM. At sila magde-decide, sabi niya, kung i-approve nila yung pass mo, hindi. True enough mga ka-OFW, 2 beses na-reject. So alam ko yung feeling ng ma-reject ang visa, Kuya Edgar. Alam ko yung feeling. At alam mo yung feeling na patapos na yung visa mo tapos hindi ka pa nakakahanap ng trabaho. Alam ko yung feeling, Kuya Edgar. Alam ko yung feeling.